hapon mga kasolar. Ngayon ay May 11, 2024. Ayun. At ang ating topic ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-install ng temperature controller. Ito ay magagamit natin sa ating solar setup. At marami siyang pwedeng paggamitan. Pwede rin sa mga yung kulungan ng manok na gusto mong paitlogan yung ang tawag dito yung may mental block na naman ako. Yung 40 days na manok tapos iilawan yun, tapos pagka mainit na siya automatic siya mamamatay ilaw. Yun, pwede natin to gamitin doon. Ayun, so umpisa na natin. Samahan nyo ako at ituturo ko sa inyo kung paano pag-install. Ayan mga kasolar, ang kailangan natin para sa ating pag-testing ng ating temperature controller, ito yung temperature controller. Ayan, na-order ko sa Shopee sa halagang 90 pesos. Tapos kailangan natin ng battery. Ito yung aking lithium ion battery na 3S5P. Ayan, na merong active balancer, merong low voltage disconnect, tapos may BMS. Ito gagamitin natin pang testing. Tapos ito ngayon yung blower. Itong blower na to ay 12 volts. Dan 12 volts. Kasi 12 volts yung supply, 12 volts rin tong in-order natin na temperature controller. Ito nga pala temperature controller na to ay tatlong klase. Meron nga pala nitong 12 volts, tapos meron ding 24 volts, at meron ding 220 volts. Yan, ang maximum nun sa 20 volts ay 1500 watts. Yung sa 24 volts naman ay 240 watts. Yun, ang ibig sabihin noon ay yun ang pinaka maximum na pwede mong paggamitan nitong temperature controller na to, kasi meron siyang relay sa loob. Yun yung magkakat ng kuryente. Tapos ito nga pala yung pinaka sensor niya. Ito yung sumasagap ng init na magpapa-automatic na magsuswitch doon sa loob. Ito. Yung metal na yan. Ipakita ko sa inyo kung paano siya gumagana. So, umpisa na natin. Installin. Ano ba yan? Bulol-bulol na naman. So, ito. Meron nga pala nakasulat dito na in, tapos out, tapos ito yung pinaka-sensor niya. Yung input, doon papasok yung battery. Dito kayo magsusupply. Yan, yung red, black na yan. Tapos itong out, yun yung papunta sa blower. Ito, nilagyan ko na ng connector yung blower para madali ko siya mai-connect. Hindi na yung pabuhol-buhol. Baka mamaya mag-shorted pa. Mag-usok pa to. Ayan. Ganito siya i-install. So, sana natin ha. Itong input sa battery. Tapos itong output, ito yung sa blower. Unahin na natin i-connect tong sa blower. Kasi pag yung battery na natin, magkakaroon agad siya ng kuryente. So ayan. Tapos kabit natin yung negative ng hindi dumikit. Uy. Ano ba? Ayan. Yan. So nakaset siya sa, ang set niya ng switch on ay 42 degrees Celsius, yung init temperature yan. Ibig sabihin, pag umabot ng 42, yung temperature na pumapasok dito, yung init na pumapasok dito sa metal, magsuswitch na siya. Gagana na ngayon itong blower. Patay mo na natin. Tapos, yung disconnect naman niya ay 32 degrees. 32.0 degrees. Ibig sabihin, pagka bumaba na yung temperature ng metal na ito, itong pinaka-sensor, at umabot na siya sa 32, magsuswitch off na itong blower. So, gagawa tayo ng sample para ma-switch natin to. Mai-on natin yung blower. Iinitan ko siya ng lighter. So, tingnan nyo yung number 31.3. Initan natin ng lighter.
kailangan umabot siya ng 42. Pag umabot ng 42, magsa-switch ngayon si blower. So, tignan natin. Yan, tumataas na yung number. 42. Yun. Ay, hindi gumana. Yun. Yan, umandar na ngayon si blower. Umandar na ngayon siya. Oh. Umiikot na. Ngayon, ayan, pababa yung number. Kasi yung blower, napapalamig niya tong metal. Itong pinaka-temperature. Ay yung, yung sensor niya. Kaya pababa yung number. So, ayan, pag umabot sa 32.0, magsuswitch off na siya. So, tingnan natin ha. Tututukan ko lang ng blower tong pinaka niya, metal. Para bumaba yung number. Ayan, 34. Medyo matagal siyang lumamig kasi napalakas yata yung init ko ng lighter. Pero bumababa siya nung bumababa, di ba? Kasi lumalamig na yung metal. Ayan. Yung pinaka-sensor niya. Umandar pa rin yung blower. 33.0. Ayan, kailangan umabot ng 32. Pagdating ng 32, tingnan natin kung magsi-shutdown siya. Magsi-shutdown yung blower. 7, 6, 5. Uy, 5. 4, 3, 2, 1, 0. Yun, shutdown na siya. Oh, diba? Tapos pababa pa rin ng pababa yung number kasi lumalamig itong pinaka niya, metal niya, kaya bumababa pa yung number niya. Ito nga pala, kaya ako bumili nito, ginamit ko nga pala ito sa aking solar setup. Ayan oh. Dito siya nakakabit. Yan. So pag umabot na siya ng 33.0, magsuswitch yung blower. Tapos hahangin na niya ngayon ito Elejoy. Tapos kasi ubiin ito, ang pinaka temperature niyan, ang niyan, sensor ito oh, itong wire na ito. Ayan, dinikit ko dun sa loob. Tapos pagka umabot na siya ng 32.0, automatic na siya na magsha-shutdown. Yan ang gamit niya, kaya ako bumili ng ganyan. Para dati kasi sinuswitch ko pa siya ng on off pagka umiinit yung aking Elejoy. So ngayon hindi ko na siya pinapakialaman, basta minute siya, automatic gagana na yung fan. Tapos pag nag 32.0, yun, kusa na siya mag-shutdown, no? Di ba? Mas magaling. So marami tayong pwedeng paggamitan nitong temperature controller na to. Pag bumili kayo ng 220 volts nito, pwede nyo siyang gamitin sa electric fan. Tapos ilalabas nyo lang to sa bintana na kapag umaga na, pagka nasikatan siya ng araw, kahit nga kuskusin nyo lang siya ng ganyan, no? Umiinit siya ng yan, tinan mo, nataas yung number, di ba? So ibig sabihin, pwede siya itapat sa araw. Pagka nainitan siya ng araw, tataas yung temperature, pwede siyang mag-on, pwedeng mag-off, conforme sa paggagamitan nyo. Kaya marami siyang pwedeng pagkabitan. Yung ibang nakikita ko nito, ginagamit talaga sila doon sa mga sa mga poultry ng manok, yung iniilawan. Tapos pagka yung siyempre yung ilaw nung poultry, pagka naka-on siya, dire-diretso ang init nun. Nilalagay lang nila sa gilid ng pinakakulungan itong temperature. Kasi siyempre yung init nung ilaw ay umiikot doon sa loob ng kulungan ng manok. So, pagka yun sumobra na yung init, pagka yung lumamig na, mag-o-on na siya. Tapos gagana naman ulit yung ilaw. Tapos pagka sobra na siya ng init, kusa naman siya mag-shutdown. Kaya marami siyang pwedeng paggamitan.
Kasi sa settings naman ng sa mga poultry ng manok, pwede mo siyang baliktarin. Mas mataas ang down kesa sa up. Ayan, ito yung down 32, yung up niya 42. Mas babaliktarin mo ngayon, mas mababa para pagka lumalamig yung temperature sa loob ng kulungan ng manok, saka siya gagana. Tapos pag mainit na, saka magsa-shutdown naman siya ulit. Kung basta conforme sa settings nyo, malalaman nyo naman pagka yung ano, kasi makikita nyo sa temperature dito sa pinaka-digital niya kung ilan na yung init sa loob ng kulungan. Eh, ba't nga ba sa manok gagamitin? Sa ano ko nga pala ito gagawin? Sa ano nga pala, para sa mga solarista nga pala ito. Ay, hinalimbawa ko lang yung sa manok. Kaya ako nakabili nito, kaya ako nakita sa Shopee to, gawa ng ano, yung kulungan ng manok. Kaya nakakuha ko ng idea. So, pwede pala akong gamitin sa blower para hindi na lalagyan ng switch on-off. Matrabaho rin kasi. Pag umaraw, babantayan mo solar mo. Pag uminit, yung ano, yung controller, gagana yung pan. So, switch mo. Eh, pag meron ganito, hindi mo na kailangan ano yun, automatic na siya. Kaya, yan. Wow! O, di ba? Okay. Ano po, sana kung nagustuhan nyo ang aking video, paki-click naman yung like and subscribe, and paki-share nyo na rin para makapanood rin ang ating mga tropa pips dyan na mahilig sa solar at sa lahat ng pwedeng paggamitan nitong temperature controller. So, yun guys, see you on my next video. Thank you so much.